Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Malachi 3:10, and it's all about still in trusting God in financial matters. So, sa ekonomiya ng Diyos, yung pagtitiwala sa Diyos, yung pagpapalain tayo ng blessings ay hindi makukuha sa pagtanggap at pagtanggap lang. Ang gusto ng Diyos, magbigay ka na magbigay. After all, bago na sabihin ng Diyos na magbigay ka, bibigyan ka muna niya. Meaning to say, ang Lord, pagpapalain muna tayo. At yung pagpapala na yun ang gagamitin natin para maging pagpapala sa iba. So, under the economy of God, mas lalo kang naibibigay, mas lalo kang tumatanggap mula sa Kanya. Yung tatalakay natin is about the Malachi 3:10. Sabi dito, applicable pa ba ang tithing sa panahon ngayon bilang Christian? So, sabi dito sa Malachi, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of the host. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for your blessings until there is no more need. So, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko kayo buksan ng mabintana at langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, applicable pa ba ang tithing sa time natin ngayon? Ni ikasampung bahagi, lalo na sa ating mga bagong Christian na hindi pa talaga aware dito. Yung ikasampung bahagi, isang example, sumeldo ka ng 1,000. Yung 10% nun is 100. Yun yung ibibigay natin sa church sa pinaka-tithe natin. So, tithing is not required for Christian. Yung pagbibigay ng ikapo, hindi siya requirement para sa mga Kristiyano. Kasi, when you say requirement, hindi pwedeng hindi gawin pag sinabing requirement. Pero ang tithing is requirement sa mga Hudyo noong unang panahon under the Mosaic law. So, ginagamit nila yung tithe nila sa mga kapalaanan. Isa na yung pagsusupport sa mga Levita. Yung mga Levita kasi wala naman talaga silang pinamanahan ng Diyos ng lupain para makapagtanim or makapag-alaga ng mga hayop. Ang tungkulin ng mga Levita ay gampanan yung mga tungkulin sa templo, mga ceremonies, at focus on serving the Lord. So, ang bumubuhay sa kanila is yung mga ibang tribo. Like yung mga Hudyo, sila yung nagbibigay ng tithe para makatulong sa mga Levita. So, ginagamit din ito sa mga festivals, mga operations, and maintenance at that time. So, yung tithing sa panahon natin ngayon, hindi na siya required. Ulitin ko po hindi na siya required. Pero, meron bang patunay na verse na sa New Testament na yung mga Christian dapat mag-tithe? Wala nakalagay sa New Testament. Pero merong mga verses na binanggit yung tithing, at yung dalawa doon ay si Jesus Christ nang sabi mismo. Sa Matthew 23:23, Luke 11:42. Pero isa lang yung context nito. Sabi din Jesus Christ sa mga Pariseo, patay-tayt pa kayo, pabigay-bagay pa kayo ng ikapo, hindi naman kayo pagpapahalaga sa hustisya. And sabi ni Jesus Christ, dapat pagpahalaga ninyo yung hustisya nang hindi nyo binabaliwala yung pagtatayt o yung pagbibigay ng ikapo. So, para bang sinasabi ni Jesus Christ ito na applicable pa rin sa New Testament at yung pagtatayt? Pero, unang-una, kaya sinabi ni Jesus Christ kasi si Jesus Christ, He was under the law. Yung mga taong kausap niya, they were under the Mosaic law. Kaya required sa kanilang gawin ng tithes. Even Jesus Christ required gawin yung pag-tithes. Kaya nga, si Jesus Christ, He was born under the law. At tinupad niya lahat ng mga kautusan. Kaya natural lang na sasabi ni Jesus Christ na dapat lang naggawin ng mga Pariseo ang pagtitithes. Other than that, wala naman sinabi sa verse na needs ng mga Christians na mag-tithes.
Tithing is not required for Christians. But, hindi ibig sabihin na excuse yun para hindi tayo magbigay ng ikapo. And teaching number 2, tithing can be the starting point of giving. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung magkano ibibigay mo, so start ka sa tithe, sa 10 bahagi ng inyong kita, kaperahan. Example, binigyan ka ni Lord ng 1,000, yung 100 bigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa mga nangailangan, or yung mga kapwa mong mananampalataya na talagang lumubog sa kahirapan, na walang makain, or may hirap talaga, or may sakit, or isang missionary. Tithing can be the starting point of giving. Hindi dahil hindi siya required, hindi na tayo, kumbaga magiging kuripot na tayo, or 1% or 2% na lang. Yung principle ng New Testament is a sacrificial giving. Kapag nagbibigay ka, something na mahalaga sa'yo. At the same time, cheerful giving. Masaya ka sa binibigay mo. Nawing magkasama yan, may sakripisyo at masaya ka sa ginagawa mo. So, nung nalilito ka magkano ang dapat mong ibigay, magsimula ka sa 10 bahagi. So, isipin mo sa New Testament believers, mas generous pa sila kaysa tithing. They give more than that. Bakit ka? Because ang Diyos, siya Kanya nagmumula lahat ng biyaya. Lahat ng tithes natin, yung 10 bahagi na lang yung ibibigay mo. Bakit kailangan mo pang pagdamot, diba? Tithing can be God's way of showering you with blessings. Yung pagta-tithe, pwedeng ito yung isang kaparaanan ng Diyos para pagpalain niya tayo. Kasi applicable pa din sa panahon ngayon yung principle na ang pinagkaiba lang, voluntary tayo ngayon, hindi siya requirement. Bring the food tithe in the storehouse, so that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of the host, if I will not open the windows of heavens. So, mabuksan niya yung pintuan ng langit para ibigay sa atin yung pagpapala. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you blessings until there is no more need. So, sabi dito, subukan na inyo sa mga bagay na ito kung hindi kubusan ang mga bintana ng langit at ibusin nyo ang masaganang pagpapala. So, tithing can be God's way of showering with blessings. Kapag nag-practice ka ng tithing, ito yung pinaka-minimum na pag-shower ng blessings. Pag-share ng blessings ng God sa iba para mabuksan yung pintuan ng langit, yung blessing ng langit para maibuhos natin yung pagpapala. So, emphasize natin na yung tithing hindi siya required para sa mga Christians. Ito ay pwede nating maging kaparaanan ng Diyos para matest yung ating pananampalataya. Kasi yung pagta-tithe, in test of faith, binigyan ka ng Diyos ng 1,000 na kaya mo ba magbigay ng 100? Pag binigyan ka 1,000,000, kaya mo bang magbigay ng 100,000? It's a test of faith. Again, ang pinagkaiba lang nito ng Old Testament sa New Testament, or Old Covenant or New Covenant, sa Old Covenant required. But under the New Covenant, under the grace, binibigay mo yon voluntarily. Pwede kang magbigay ng 11% if you want, the more you na mula sa puso mo. Yung principle is the same, but yung requirements it's not required kagaya ng ginawa sa Old Testament. This time is voluntary mong ibibigay and a cheerful giving. So, subukan natin yung Panginoon na pag binigyan ka biniglas ka ng Lord ng 1 million, ibigay mo 100,000. It's a test of faith. Imagine, isa 90% yung ikit mo, and Diyos pa rin pa yung 90%, pero yung 10%, yun talaga ibibigay mo para sa tithes. Isang kaparaanan ng pagbibigay, patest sa ating pananampalataya at para matest yung blessings ng God. So, start by practicing voluntary tithing. Practice generous and sacrificial giving. Kung hindi ka pa nagbibigay, wala pa sa sistema mong magbigay, pwede ka magsimula. Start by practicing voluntary tithing. Kapag sweldo ka, bigyan mo 10%, bigyan mo sa Panginoon. Hindi siya required, pero sacrificial giving mo siya na dapat masaya ka sa ginagawa mo. And number 2, practice generous and sacrificial giving.
Pag nagbibigay tayo, yung generous. Alam niyo po yung Diyos, sa observation natin ha, kaya sa observation ni Haring David, napaka-generous niya. Yung si God, yung taong matuwid, hindi pinabayaan ng Diyos. So, wala pang generous na tao na hindi generous ang Diyos sa kanya. Napaka-generous po ng God natin. Simula pa unang panahon hanggang sa kasalukuyan. If you are a generous person, ang nakikita ng Diyos, mas generous God sa'yo. God is generous to generous people. And let's practice generosity. Let's be generous. Let's be practice sacrificial giving. Kapag nagbibigay ka, may sakripisyo. Kasi para sa Panginoon yun eh. Sabi niya ni David, I will not give until it will not cost nothing. So, kung nagbibigay sa Panginoon, something precious sa'yo. So, let's practice generous sacrificial giving. And give in proportions to God's blessing. Pag nagbibigay po tayo, proportion sa pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos. Na nakakatawa lang kasi sa Bible, bago ka utusan ng Diyos na magbigay, ang gagawain ng Diyos, bibigyan ka niya muna. Isipin niyo po yun. Hindi ka magbibigay from the scratch. Ibe-bless ka muna niya bago niya sabihin na magbigay ka. So, ano ibig sabihin? Muna kang tatanggap ng blessings, at yung blessing ng Diyos sa'yo, it's a test kung magiging blessing ka sa iba. Ang Diyos, hindi kanya utusan magbigay kung wala siyang ibibigay sa'yo. So, sa makatuwid, i-bless ka muna ni Lord. Yung blessing na tatanggapin mo sa Panginoon, magiging test yan, magiging pagsubok yan, kung magiging blessing ka sa iba. And the more na naging blessing ka sa iba, the more God will bless you para maging channel of blessing ka ng Panginoon. So, always give in proportions to God's blessing. Kapag biniless ka ng Diyos ng malaki, magbigay ka ng malaki. So, pag binilas ka ng Diyos ng kakaunti, di, syempre, konti lang din mabibigyan mo. Pero, when the Lord blessed you with enormous, huge kind of blessings, pag nagbigay ka din ng enormous at napakalaki din, generosity. Thank you everyone. Hope you learned this verse. God bless. And let's practice tithing. Let's practice giving, sharing blessings. Yung buong puso kang magbibigay mula sa puso, kusa. And you are a cheerful giver also. So, all offerings in the New Testament were directed towards mission and benevolence. So, lahat ng mga offerings natin, lahat ng klaseng pagbibigay, yan po ay ginagamit para sa missions and benevolence ng ating Panginoon. So, kung gusto mo magbigay, dapat dalawa lang yung tadak mo ng mission. Anything nag-advance sa gospel, sa missions of the Lord, pwedeng sa pastor, sa missionary, pwedeng sa marami pwedeng tayong pagbihan. So, it's all up to you. Or benevolence, when you say benevolence, pagtulong sa kapwa. Pwede tayong tumulong sa kapwa, mananampalataya, at yung mga inaabutan na tao na hindi pa mananampalataya, pwede natin silang tulungan na nangangailangan. Pwede din tayo magbigay sa mga Christian orphanage or mga non-profit Christians. So, hope this verse you learn and learn. Thank you everyone. Basta umaabante yung Great Commission, may mission ng Diyos para sa atin yung ginagawa tayo. Pwede tayong magbigay. Thank you everyone and God bless.